pagbubukas palad, ating itugon. Pagbubukas palad, taglayin ating lubos. Samang mahal natin na kanyang kawangis sa puso't damdamin. Magsitayo po ang lahat. Magmahal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kaming maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus sa ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na Birhen de Guia. O masintahin naming Birheng Maria, Ina naming kalinis-linisan, ayon sa kalooban ng Amang makapangyarihan, ay isinilang mo si Jesus na aming tagapagligtas. Sa taglay mong kababaang loob at pananalig, ganap kang saksi at kalahok sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na lubos na ibinunyag sa kamatayan ni Jesus sa krus. Mula sa krus ay ibinigay ka sa amin, Jesus, upang amin din maging ina. Kami ngayon ay naglalakas loob na sa iyo ay dumulog, upang hingi ng iyong gabay sa aming paglalakbay sa buhay na nasa panganib lagi na kami ay maligaw at manghina. Kami ay iyong ipanalangin, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. Kung ito ay sa aking ikaliligtas at sa kapurihan ng Diyos na makpagkalinga. O Maria, ikaw na puspos ng Espiritong Banal, akayin mo ang aming mga puso na sundan si Jesucristo na aming daan, katotohanan at buhay. Ikaw na pangunahin at ganap na alagad ng iyong anak,
Gabayan mo ang simbahan na manatiling tapat sa pagsunod sa liwanag ni Kristong muling nabuhay upang matiwasay na matahak ang daan patungo sa tahanan ng Ama at doon ang lahat ay magtipon at magsalo sa piging ng walang hanggang buhay at liwanag na kinamit para sa amin ng iyong ginigiliw na anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay Huwebes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko, ako ay kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo ay kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang magmahal. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nawa ay puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo ay patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan
ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, kayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak tayong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Sumunod kayo sa akin at kayo ay aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nakatayo sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, ang may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi,
Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Naggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang gabi. Good evening po. Pumapasok na po tayo sa tinatawag nating Ber Months. Alam niyo po ba yung Ber Months? Ano yung unang Ber Month? September. Ano sunod? Sunod. Panghuli. Very good. Bigyan ng ekstrang ulam mamaya ito. Magaling eh. Okay lang po ba yan? Pag sinabi nating Ber Months, ibig sabihin, nagsisimula na tayo o magsisimula na tayo ng pagbibilang para sa araw ng alam na alam. Ganito kasi tayo mga Pinoy, manabik sa Pasko, malayo pa lang, nagbibilang na. Oh, may kinakasabikan po ba kayo ngayong Pasko? Oh, buti pa kayo, may kinasasabikan. Oh, pero maganda naman talaga na manabik sa Pasko. Kaya nga Ber Months pa lang, nagbibilang na tayo. Dahil para sa ating mga Kristiyano, ang Pasko ay masaya. Ang Pasko ay masagana. At ang Pasko ay maganda. Tama ba? Ganun po bang Pasko ninyo? Dapat. Ganun ang Pasko natin. Kaya nga unang araw pa lang ng Setyembre o September ay nakakarinig na tayo ng mga awit ng pamasko. Nakarinig na po ba kayo ng Christmas songs? Lumabas na si Jose Marichan, ano po? Sumilip na. Oh. Pero may kasabihan tayong mga Pinoy na hindi araw-araw Pasko. Narinig nyo na po ba yon? Hindi araw-araw Pasko. Hindi lang po literal ang ibig sabihin nito, kundi ano ibig sabihin nun? Hindi palaging masaya, hindi palaging masagana, at hindi palaging maganda ang araw. Yan ang ibig sabihin kapag sinabing hindi araw-araw Pasko. Alam niyo po, ito ang nangyari sa ating mga kwento na narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Simulan natin sa ating ebanghelyo. Ganito ang nangyari sa mga alagad ni Jesus. Magdamag silang pumalaot at wala silang nahuli. Kung baga, masasabi nating hindi Pasko. Hindi Pasko nung araw na yon para sa mga alagad ni Jesus, sapagkat hindi sila masaya, walang huli. Hindi sila masagana, walang kita, at hindi maganda ang kanilang araw dahil walang huli. Magdamag nagpagod, pero walang napala. Magdamag pumalaot, pero wala nakuha. Ngunit nang makita sila ni Jesus na naglilinis ng lambat, inutusan niya sila na pumalaot
Bumalik kayo sa laot at ihulog ang inyong mga lambat. Yan ang utos ni Jesus. Alam niyo po, bilang isang batikang mangingisda, kapag ikaw ay mangingisda, alam mong walang mahuhuli. Kahit pumalaot pa sila. Magdamag ngang ng mangisda, walang nahuli. Ngayon pa na umaga na, walang nangingisda sa umaga. Ang mga mangingisda sa gabi. Kung nung gabi wala silang nahuli, ano pa mahuhuli mo sa umaga? Pero maganda yung sinabi ni Simon. Sabi niya, dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Kumbaga, kahit alam kong wala akong mahuhuli, mangingisda ako eh. Kahit alam kong wala akong makukuha, dahil sinabi ninyo, Jesus, ihuhulog ko ang mga lambat. Dito, ipinapakita ni Simon na hindi sa kanyang sariling karunungan, hindi ang sarili niyang karunungan ang masusunod, kundi ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ni Jesus. Dahil kung sa sarili lang niya, alam niyang wala siyang magagawa at mahuhuli. Ang galing na nga niyang mangingisda, pero nung gabi, walang nahuli. Pero dahil sa sinabi ni Jesus, walang imposible. Lahat pwedeng mangyari. Hindi po ba may ganito ding kaganapan sa ating buhay? Yung parang araw-araw hindi Pasko. Naranasan niyo na po ba yon? Yung maghapon at magdamag kang nagpagod, pero walang nangyari. Lahat ginawa mo na, pero wala kang napala. Ginalingan mo, pero hindi umubra. Ito yung mga panahong masasabi natin, hindi Pasko sa ating buhay. Pwedeng sa iba, ang tawag nila, inaalat. Narinig nyo na ba yun? Inaalat o mapait. Lahat na ng klase ng masamang panlasa, sinasabi natin, inuugnay natin sa buhay na hindi maganda. Pwedeng sa iba, minamalas o hindi buenas. Hindi lagi Pasko. Ganito din po ang nangyari sa mga taga-Kolosas sa ating unang pagbasa. Ganito rin yung kwento nila. Kaya nga sinulatan sila ni San Pablo dahil unti-unti silang nawawala sa pananampalataya. Dahil may umuusig sa kanila at may mga nagbabago na ng kanilang paniniwala. Kung baga, inaalat ang kanilang pananampalataya. Hindi masaya kasi mayroong mga umuusig sa kanila. Hindi magandang nangyayari sa kanila. Kaya nga, pinapaalalahanan sila ni San Pablo sa pamamagitan ng sulat para maibalik ang kanilang kaisipan sa Diyos at ang kanilang pananampalataya. Di ba minsan maganda yung pinapaalalahanan kapag nakakalimot? Maganda yung pinagsasabihan kapag napanghihinaan. Ganyan yung nangyayari sa mga taga-Kolosas. Dahil inaalat sila, dahil tila hindi Pasko, kailangan silang pagsabihan. At ang sabi ni San Pablo, manalig sa Diyos. Manampalataya lang kayo. Mga kapatid, lahat tayo dumadaan sa ganitong yugto ng ating buhay. Yung masasabi natin, hindi araw-araw Pasko. Alam nyo, kahit ako, kahit kami ng aking pamilya, nakaranas din ng ganito. Nung panahon na yon, ang hirap.
Ang hirap. Akala ko nga hindi ako makakapag-aral ng college, kundi lang dahil scholar. Kung di ko lang ginalingan nung high school, no? Inalat din kami, no? Nung dumating yung China, no, yung mga Chinese na RTW, yung sa Divisoria, ang mura ng damit. Ang negosyo namin, gumagawa kami ng damit, no? Yung damit namin binibenta sa mall. No? Medyo mahal yung sa amin, no? Quality naman kasi, tas may pangalan, may tatak. Tinalo kami ng China. 100 lang meron ng polo. Paano na kami mananalo sa ganon, no? Talaga, no? Inalat din kami. Kung noon, parang araw-araw Pasko sa amin. Kasi araw-araw, literal, bago damit ko. Kasi kami yung gumagawa. Biglang isang araw, nawala ang Pasko. Wala nang damit. Wala nang negosyo. Wala nang kita. Bumagsak ang lahat. Malungkot. Mahirap. Nung nasanay ka sa sagana, biglang nawala, ang hirap. Kung may 15 taong maalat, merong 15 taon. No? Pero tuloy lang ang buhay. Hindi pwedeng huminto. Manampalataya lang sa Diyos. Umasa lang sa Diyos. Pero alam nyo, marunong ang Diyos. Ang galing ng Diyos. Siguro kung hindi naluging negosyo namin, kung mayaman pa rin kami, hindi ako pari. Kasi ako yung magmamana ng negosyo Ako magpapatuloy. Siguro paghahanda yun ng Diyos. Marunong ang Diyos. Magaling ang Diyos. Huwag mo lang sisirain ang kanyang karunungan. Kaya kapag inaalat, pakiramdam mo hindi Pasko ngayon, manalig, manampalataya, huwag gagawa ng masama dahil marunong ang Diyos. May plano ang Diyos. Nanay, tatay, alam ko mahirap ang buhay, pero huwag gagawa ng masama. Ha? Nakakatuksong gumawa ng masama kapag nahihirapan ka, kapag gutom ka, pero huwag gagawa ng masama. Marunong ang Diyos. Pag gumawa ng masama, mas lalong mapapahamak, mas lalong masisira ang buhay. Pinapakita sa atin na araw-araw man, hindi man Pasko, may Diyos tayong aasahan. Sapagkat ang umaasa sa Diyos at sa kanyang karunungan, sa huli, ginhawa ang makakamtan. Tandaan, ang umaasa sa Diyos at sa kanyang karunungan, sa huli, ginhawa ang makakamtan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Ating sambitin, "Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig." Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, nawa ay magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat na nagtatrabaho sa karagatan, nawa ay tumanggap ng maraming ani at nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo, nawa ay magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, nawa ay hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, nawa ay makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kahangahangang lasapin ang pagkupkup mo sa amin. Ito ay iyong inilihim nang dito ay pakinabangin. Tanang sa iyo'y gumigiliw. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon po'y Huwebes, araw ng ating Nuestra Señora de Quilla, kaya babasbasan po natin ang lahat ng dumudulog sa mahal na Ina. Iyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas. Ibinigay mo sa amin si Jesucristo na iyong anak, ang sa amin ay mag-akay sa landas, upang kami ay makupkup mong lahat. Hinihiling namin na igawad ang iyong pagbabasbas sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong dalisayin mo kanilang mga pangarap at hangarin para sa isang matiwasay na buhay ayon sa iyong pamantayan. Bigyan mo sila ng nag-aalab na pag-ibig at pananalig na di matitinag upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na bigay. Sila ay iyong ingatan at ipagsanggalang sa mga panganib na dumadaan na sa bawat hakbang ang gabay mong handog na si Jesucristo ang sa kanila ay maging tanglaw na di mapaparam. Alang sa mga panalangin ni Maria, ang aming ina, ang Birhen de Quilla. Mataglay nila ang kinalulugdan mong kabanalan. San man dako sila mapadpad ay makilala bilang mga alagad ni Jesucristo. At kung matapos ng kanilang paglalakbay dito sa lupang ibabaw, ay pagkaloob mo na kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungan yan sa iyong piling sa kalangitan at may galak na di mamamalas at magwawakas mong kagandahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
at Espiritu Santo. Tapos na po Amen. ang ating pagdiriwang, humay kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. May isang ina na naghahatid ng pag-asa at saya kung may hapis sa paglalakbay. Siya'y gumagabay sa ating pag-uwi, may awit siyang hatid. Tanglaw ka namin kaming nasa higin, at kung may unos, yung yakap ang akit. Sugat namin ay pagkalingin, turo mo't gabay, aming baon at alin. Nuestra Señora de Guía, inang sinisinta, inang dinarangal. Nuestra Señora de Guía, dinggin dasal ng bayan, sa'yo'y nagmamahal. May isang ina na naghahatid ng pag-asa at saya kung may hapis sa paglalakbay. Siya'y gumagabay sa ating pag